So yun po mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV. Nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Bakit tawa? So pag-usapan natin to. Itong si Paolo Contis ay may banat daw di umano. O di umano alamin pa natin kung totoo to o hindi. May banat daw itong si Paolo Contis laban kay Joey De Leon, Henyo Master. Ay naku, walang kadala-dala. At ito, bigyan na rin natin to ng reaction. Itbulaga. GMA may isusuko at isusuka na. Noon time show program, yari na. So ano ang isusuko? Explain natin. Parang may tatanggalin na noon time show, tapos may ipapasok. Ano to, gagawa na ang GMA ng sarili nilang noon time show? Pwede rin naman, walang problema yun. Sabi nga nila, pag marami kang kakompetensya, mas maganda yun. So, kung gagawa sila ng noon time show, na sarili nilang noon time show, di tatanggalin na nila ang tanang walang pundasyon? Tatanggalin na nila ang TP? Or ilalagay na ang It's Showtime sa time slot ng TP? Ay naku po, paktay tayo diha. O siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ano pa rin? So ito, panoorin natin to, no? Ito yung video na sinasabi. Sino kaya to? Yan, Itbulaga may isusuko at isusuka na noon time show. Noon time program. Sino kaya itong mga to? Ito, play natin. Kaya parang mas pinapaboran nila ngayon ng tape. Pero base po sa ilang mga lumalabas na news, dahil medyo nasa-stress nga ang GMA ngayon dahil sa mga pangyayari ngayon sa Free TV, parang nanganganib po na may isang noon time program na tuluyan nang liligwakin. According po sa ilang news na may bagong kontratang ginagawa ang GMA kung saan mas papaboran, no? At mas ibibigay ang pabor. Kasi po, syempre, bilang isang business owner, mas papaboran mo syempre yung isang programa na nagpapasok ng mas malaking pera kaysa sa iba. Tama. Diba? Kasi kahit alam natin na umuo pa lang itong tahanang pinasara dito po sa nasabing network, ano pa rin, earnings pa rin sa kanila yon. Pero sa nakikita po kasi nila, kapag po ang isang programa ay mas maraming mga advertisers ang pumapasok, may pagkakataon din na itong mga advertisers na ito ay pwede rin mag-place ng ads sa sariling programa ng GMA. So, yung karakter na yon, yung image na yon ay nakita nila sa pamamagitan ng It's Showtime. Kaya nga po, kahit sabihin na nating pasaway ang ilan sa mga host ng It's Showtime at marami na po silang mga issue at marami mga violation na nagaganap, possible din po na ang It's Showtime ang paboran ng GMA7. At isa pa sa mga rason, kasi nga po diba, nag-announce na po ang CNN. Ang CNN kung saan napapanood ang Itbulaga tuwing Saturday ay tuluyan na nga kung magsasara. So, dahil po dito, ayun po yung kanilang ayun yung advisory nila that CNN Philippines will discontinue operation on all media platforms effectively on Wednesday, January 31, 2024. Sayang. As trusted source of news and information, CNN Philippines is accessible on free-to-air TV, cable, and digital platform, which means mapapanood pa rin po sila sa mga social media platform like Facebook and YouTube. Okay pa rin. To our staff, we thank you for your commitment and dedication. To our partners, including CNN Worldwide, Turner Broadcasting Corporation, we are grateful for your support. And to our viewers, our sincerest gratitude for your loyalty and trust over the past 9 years. At alam po natin na isa ito sa mga
talagang masasabi natin na masakit na goodbye. Pero, dahil po dito nakikipag-usap ang CNN sa GTV channel, which is nung sinerch ko, ano ba talaga ang kinikater ng GTV? Ang GTV programming includes games telecast of the NCAA Philippines and the entirely of its predecessors' existing programming such as weekly public affairs, series and daily newscasts including Balitang Tanghali, State of the Nation, regional TV news, and TV simulcast of Super Radio DCBB program under the new name Double, which means ang kinikater talaga ng GTV is all about news. So, which means na kapag nakikipag-usap ang CNN dito po sa GTV, sa network po ng GMA, possible na yung mga programa po nila na nagre-rate dito po sa CNN ay ililipat sa GTV. Yun ay kung magkakaroon ng arrangement or pagkakasundo. So possible, ngayong programa po ni Miss Vice Ganda na It's Showtime ay malipat naman ng talagang regular programming po sa GMA. Kasi yun ang usap-usapan eh. Kasi kapag natapos na po ang kontrata nila, paano yun? Itatanggalin na yung TP. So paano na si Paulo Contis? Kaya pala bumabanat na naman to. Eto hindi ko lang alam kung 100% na sure to Pero hindi kaya dahil dyan sa issue na yan, sa topic na yan, kaya bumabanat na naman si Paulo Contis ngayon? Ay nako po, Paulo, manahimik ka na. Paulo, pag hindi kaya, huwag pilitin. Kung sakali man totoo to, Paulo Contis kung sakali, disclaimer, hindi ko na 100% na totoong bumanat ka kay Joey De Leon. Mamaya ko pa makikita kung totoo. Pero tama na, Paulo. Hindi, totoo kami na inaawa sa inyo kasi puputaktiin na naman kayo ng basher eh. Okay na eh, may sariling show na kayo eh. Natatanggap na nga kayo unti-unti, tapos may babanat na naman kayo. Kung sakali man totoo to o hindi, huwag nyo nang balakin ha. Huwag nyo nang balakin. Lalo kayo nasisira, promise. Si Isko Moreno, kaganda-ganda ng papel niyan sa politics, sa politika. Nasira dahil dyan sa noontime show niya, yung pagpasok niya dyan sa mga sa tape INC. Totoo yan. Dahil dyan sa pagpasok sa tape INC na yan. Kasi kahit ako, gusto ko rin siya iboto kaso pag naalala ko yung ginawa niya sa Tito Vic and Joey, doon ako nawawala ng gana eh. Kasi totoo ang dami namang mga senator na dapat suportahan, 12 po yan. No, nakita nyo naman kung sino yung mga susuportahan natin. Isko, wala na talaga akong balak eh. Tsaka dito sa mga Dabarkads sa daming supporters ng legit Dabarkads, kung naging maayos lang sana siya, kung hindi sila ng mga naging bastos, isa rin ng supporters ng TBJ na susuporta kay Isko Moreno at totoo yan. Kaso, ganun nga nangyari. Kaya kung halimbawa man na totoo to, Isko Moreno at Paulo Contis, tama na, wag na kayong bumanat. Nandyan na may sarili na kayo show eh. May na kayo, may TV na kayo. Okay na yun, push nyo yan. Naawa na rin ako dito sa mga to kasi tao lang din naman din yan, mga yan. Pero kung ganyan yung mindset nyo, hindi nyo babaguhin. Banat kayo ng banat sa Tito Vic and Joey. Ngayon, wala naman kayo nakikitang banat. May narinig pa ba kayong banat kay inyo master? Kay Joey De Leon? Wala naman Wala naman banat, tahimik na ang TBJ. Kaya nga tahimik na nga rin kami din dito eh. Ngayon, kung totoo man tong yung nandito, na bumanat ka na naman kay Joey De Leon, naku po. Kawawa ka na naman. Imbis na nakakalimutan na ng Dabarkads yung ginagawa mo, paunti-unti, tinatanggap na nga kayo. Sige, tuloy natin to. Ang It's Showtime ang sasapo doon po sa black time agreement na meron ng tape. So, ay nako, mag-antay-antay tayo kasi medyo madugo-dugo po yung magiging desisyon ng GMA patungkol sa bagay na yan. At yung matagal na nating gusto. Malamang sa malamang, sisisihin na naman ng followers nila ang TBJ niya o sakali. Kapag nangyari na pag nangyari yan na tinanggal sila dyan, mas pinili ng GMA ang It's Showtime kaysa sa TP. Kahit din naman ako bilang businessman, mas pipiliin ko It's Showtime kaysa sa TP. Kung saan ba ako kikikita ng malaki, doon ako, 'di ba? Businessman nga business nga
Diba? Eh ngayon, malamang sa malamang, sisisiyan sa TBJ. Sasabihin na naman ng mga supporters, mga empleyado dyan, TBJ, masaya na ba kayo? Nangyari na yung sinasabi nyo, shut down. Shut down. Shut down. Oo, malamang, pustahan tayo, mga Dappercats. Magkano pustahan nyo? Pag nangyari tanggalin ng GMA yung TP na yan, yung tape ink, sisisiin nila dyan, TBJ, hindi Showtime. Ayun ako. Na sila sa ere, no? Medyo masakit man sa part ng ilang mga empleyado, pero that's the reality, kailangan nilang tanggapin. So tapos nadadagdagan pa sa stress ng GMA dahil wala silang ginawa kundi ipaglaban. According sa ilan sa mga lawyers, 1% lang po ang porsyento na pwede silang manalo sa kaso. And dinamay pa nila ang GMA. Ay nako. So dahil dyan, mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa... Alam niyo, totoo ito, aminin ko na sa inyo, ang GMA, nadamay lang talaga yan. Sa totoo lang, no, nadamay lang, naipit sila dito. Kaso nga lang, ang pangit sa GMA, nung kinasuhan sila ng TBJ about sa trademark na Itbulaga, sa paggamit nga nila ng pangalan Tito Vic and Joey at Itbulaga sa kanilang network, na alam naman na natin na mga panahon na yun nasa TV5 na ang Tito Vic and Joey, pero nakabalandra pa rin dun sa kanila. Ang kinakapangit dito, parang nang asar pa sila lalo nang asar. Parang pinatunayan lang nila na hindi sila naging neutral sa naging issue ng Tito Vic and Joey at ng Tape Inc. Kaya yun, mas lalo silang pinutakti. So, kasalanan nila, hindi na natin kasalanan yun. So, tingnan nga natin yung komento dito ng mga netizen. Tingnan natin mga komento. Ito, sabi ni Tony Santos. May kita nyo dyan sa screen. Malagay ko di susugal ang GMA7 na kunin ng CNN Philippines kasi ang reason kung bakit magsasara ang CNN Philippines ay wala or kaunti ang pumapasok na ads. Kung si Mr. MVP nga di pinatulan, baka lalong bumagsak pababa ang GMA. Okay, ang tagal naman kasi tanggalin yan. Maraming nag-aantay na maalis na yan ng mabuksan, masubukan ang kayabangan ng dalawa. Sinong dalawa? Ni Paulo Contis? Baka si baka yung Lusosoy. Good afternoon, The Reds. Kung mukhang Showtime ang palit sa Tape Bulagta. Okay lang na palitan ng Showtime yung tahanang pinapasara dahil wala nang baksa na rin yung bagsak na rin yung ratings nila. Si Paulo Contit naman ang nagpagulo ng mga kaisipan ng mga person sa GMA. Di ang tawag dyan, tahanang pinasara na. Ako, hindi nanonood ng It na yan. Kasi wala si RJ. Si Alden Richard. Alda forever lang ako, admin. Sabi ni Net Lampus, maggawa ka ng non-time show. Kuha ka ng sarili mong Alden tsaka Min Mendoza. Ba't pa kaya i-comment yun, no? May minsan tataka ko, bakit i-comment pa yung mga ganong salita, no? Anong meron? Para saan? Pag ang Showtime ay ang tinanggal dyan, talagang pinatunayan lang ng GMA na may kinikilingan sila. Totoo yun. Hindi, pero malabong tanggalin. Alam nyo, malabong tanggalin ng GMA ang Showtime. Kumikita din sila dyan maaari yung TP. Depende na lang kung halimbawa na yung binibigay or kinikita ng Showtime ay kayang tumbasan ng sariling pera ng Tape Inc. Pwedeng mangyari yun. GMA network yan. Business yan. No? Hindi yan ginawa para talagang sinasabi na tulong at pagpapasaya. Kalokohan yun. Kumikita sila dyan kung ano yung tulong na ibibigay nila sa Pilipinas, sa Pilipino, mas triple or doble yung kita nila dyan, ha?
Oo, kaya kung siguro mangyari man na may pipiliin sila dyan katulad ng It's Showtime at ng Tape Inc. or ng TP, tahanang pinakamasaya, siguro babayaran ng Tape Inc. yung kinikita ng It's Showtime, ng GMA sa It's Showtime at pwede nilang mas tumbasan yun. Pero hindi yun galing sa show, galing sa sarili nilang pera yun. Pwede ganun mangyari, no? Pero palagay ko hindi hindi kung halimbawa papipiliin sila, kahit ako businessman, mas pipiliin ko kung saan ako kikita, di ba? Ito, may MTRCB Paul nagawa ang Showtime just today. Hindi Filipino family oriented, palabas kanina. Ano yun? Ano to? Totoo kaya to? Ano naman kaya yun? May MTRCB Paul na nagawa ang It's Showtime just today. Hindi Filipino family oriented, palabas kanina 4 days ago. Check ko nga. Gusto ko si Kuya Will sa Wawawin. Babalik ba ang programa ng show sa Pilipinas na ang bawat Pilipino kayo ang bida sa Wawawin? Palitan ng tahanang pinakamasaya Tape Inc. dahil mababa ang offline YouTube channel nila, The Sir Channel. Grabe talaga yun. No? So yun, mapunta na tayo dito sa issue about Paulo Contis. Saan na ba yun? Hanapin ko nga. Saan na yung sinabi ni Paulo dito? Hindi ko makita. Ewan ko lang kung totoo to hanapin ko lang mga kadabarkads kasi galing ito kay binlock nga pala ako nun. Wait lang, gagamit ako na ibang account. Binablock kasi nila ako Ako kasi nakikipagdigmaan ako kahit saan nyo ko dalhin. Mapa-live pa nila Wala, bakit magpo-post? Okay, switch. Dito tayo. Okay. Ano bang pangalan no? Naglalagay yung cellphone ko Kapuso. Eto to. Ay, eto. Nakita ko na agad 3 hours ago. Eto. Ito. So eto no, sabi ni Kapuso Alliance, may kita nyo dyan si screen. Bang! Ang ganda ng pasok ng Pebrero ngayong taon. Binabanatan ni Paulo Contis ang TVJ. Tama naman siya. Paano rerespetuhin ng TVJ kung pangit naman ang ugali ng 3 gurang? Natumbok mo, Paulo, very nice. Ewan ko lang kung totoo. Ano to vlogger to ng Depender to ng Tape Inc. Baka totoo nga to. Sabi niya, Mr. Joey De Leon, sir, ang ponet nyo, mawalang galang na sa inyo. Nagwawalang galang wala ka namang galang. Wala kaming panahon upang pasarangan at tirahin nyo muli ang tahanang pinakamasaya. Pero sa inyo na yung title at titulo at isaksak nyo sa baga at bituka nyo. Grabe. Yang isaksak sa bituka nyo, yang Itbulaga. Total kayo na ang panalo sa kaso laban sa amin. Paano kayo rerespetuhin yan kung pangit naman ang ugali nyong 3? Ba't palakpak? Tarantado, no? Totoo kaya to? Eto, sinabi niya Kapuso Alliance 3 hours ago lang may kita nyo, punta nga natin to. 3 hours ago. Nasaan na yung mga comment? Ulitin ko yung basa ng post ni Paulo. Mr. Joey De Leon, ang ponet nyo, mawalang galang na sa inyo. Wala kaming panahon upang pasaringan at tirahin nyo muli ang tahanang pinakamasaya. Pero sa inyo na ang titulo at isaksak nyo sa baga nyo at bitukan nyo yang Itbulaga. Total kayo na ang panalo sa kaso laban sa amin. Paano kayo rerespetuhin yang kung pangit naman ang ugali nyong 3? Totoo ba to? Parang fake news to Ano to? Instagram ba to? Wait lang check natin Instagram ba yan? Saan ba na pinupost yung
Instagram nga. Check natin si Instagram ha. Okay, tingnan natin si Instagram, Paulo Contis. Wait lang, tingnan natin. Wala ba't ang sexy nung lumabas? Paulo Contis. Unang-una po, ang ni Paulo Contis ay iba yung profile pic niya. So, mali agad. Kasi ito po yung pinaka-profile pic ni Paulo. Yan o. So, yan. Ano to, yung field movie niya ata yan. So, matatagal na yung post niya eh. So, hindi nga siguro si Paulo Contis yun, mga kadabar kads. Balik tayo dun kay Kapuso Alayan. Siguro hindi ito si hindi ito si grabe rin yung mga kabila. Grabe din sa mga vlogger ng taping. Grabe din yung ginagawa nila, mismong si Paulo ginagawa nila na issue. Imbis na panalo pa rin tayo sa unang buwan, Pebrero ngayon taon. Maraming salamat sa mga eto. Alam mo, masyado kang, ito ba, may 1 hour na siyang post. Masyado kang kontra Louis Mark LM. Tiepe, aka LMT Gaming or LM Entertainment. Kung ako sa'yo, tigilan mo na paggagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagiging addict ka na, wala ka bang balak magpa-drug test? Nako, matotokhang ka niyan at saka wala nang maniniwala sa mga post mo kasi palaging nilalangaw ang post mo. Kaya walang pumapansin sa'yo, kukunti lang likes at followers mo. Kawawang nilalang at ito ang nilalang. Ito kung ano-ano na lang tinitira nito. Okay. So ito pala, fake news pala talaga to. Fake news po pala talaga to. So, babala, faking post. Huwag basta-basta maniwala. So fake news pala to. Tapos gustong tawag dito, gustong pasikatin ng mga vlogger. Grabe sa kabila, grabe, hindi nyo. Biruin nyo gagawan nyo ng issue, yung mismong dinidepensa nyo para magkaroon kayo ng content. Diba? Ginagawan nila ng panibagong issue para may mapag-usapan ulit sila. Parang nga naman instant views. Instant kita. You are horrific. You are horror. Naalala ko yung vlogger nung nireactionan natin. You are a Jurassic. Jurassic Kill. Visit na yan. Sino ba yan? Si Jurassic ang pangalan nun. Horrible. You are a horror. You are horrific. Jurassic. Ngayon, sila na mismo nagpatunay na sila, yung lahat ng mga pinagsasabi nila about TBJ ay katang-isip lang talaga nila. Kasi ultimo yung dinidepensa nila, ginagawa nila ng issue. Grabe, ang lupit. Grabe na. Okay, tingnan pa natin. Ito nga yung post niya. Anong masasabi ninyo kay Paulo Contis sa TBJ? Ito nga. Ito pinapakalat talaga nila. Kasi kung titignan nyo sa Instagram, iba po yung profile pic ni Paulo Contis. Yan iba yung profile pic niya. Tanang So, nga? Wala, fake news. Grabe talaga mga vlogger sa kabila, pati yung dinidepensa nila, ginagawa nila ng issue. Pero kung sakali man nung totoo to, naku, yari ka na naman dito, Paulo. Araw-arawin ka na naman namin. Pero tingin ko fake news po ito. Kahit na ito, hindi ko po kinakampiyan si Paulo Contis, pero syempre nasa tama lang ho dapat tayo, no? Kasi kahit po na
alam naman natin na fake news yung sinasabi yung nakapost na yun at mukha ni Paulo Contis yung nandun, wag ho tayo basta-basta maniwala at wag din natin basta-bastang banatan si Paulo Contis dahil una-una hindi naman ho siya yun. Kasi kung siya yun, nakita agad sa Instagram yun, no? So, malabong siya ho yun. At yun po ay fake news na binanatan niya ulit ang Tito Vic and Joey. Yun po ay kagagawan lamang po ng mga vlogger nila para may mapag-usapan at may mai-content sila. Grabe naman yun. Ang lupit nyo. Grabe talaga kayo. So yung mga Kadabar Gods, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, maraming salamat din po sa walay humpay na suporta nyo sa ating #1 noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At syempre, sa mga kasamahan ko rin, pakisubscribe ang kanilang YouTube channel. Alam dyan sa description ng kanilang mga link. At may galab shoutout yan sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin dito sa J. Guevara TV. Maraming salamat mga Kadabar Gods, kasi hanggang ngayon nandyan pa rin po kayo para makasuporta ho sa amin. Yun, hanggang sa muli, ano masasabi nyo? Totoo ba to? Or fake news po ba to? Yung mga sinabi ni Paulo Contis. Aminado naman tayo mga Kadabar Gods na si Paulo Contis ganito rin minsan tumirada. Pero hindi niya pinopoint, hindi siya nagsasalita ng pangalang TBJ. Kaya doon palang fake news po ito. Pero kung sakali man na totoo to at titignan ko kung totoo nga to, yari na naman siya. Hindi ka na namin tatantanan. So yan, hanggang sa muli, J. Guevara TV nga po pala. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.